Hello at welcome sa ating Bible study kung saan tatalakayin natin ang yan. So Proverbs chapter 5 verse 1 to 14, warnings against adultery sa pampababae. Okay. Let's pray. Lord, salamat po sa inyong salita na nagbibigay gabay sa amin at kalakasan. At gabayan niyo po kami at bigyan kalakasan sa oras na ito. At ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay. So, Proverbs 5, verse 1, sabi dito, My son, give attention to my wisdom, incline your ear to my understanding, that you may observe and discern, and your lips may reserve knowledge. So, eto, si Solomon ay hinihikayat niya yung kanyang anak na pakinggan yung kanyang mga sinasabi at mag-gain ng understanding dun sa mga bagay na ngayon, kasi paglaki ng anak niya meron siyang mga kakaharaping mga problema na para malutas yung mga problema na yon, kailangan siyang equip. So, ngayon pa lang ay tinitrain na ni Solomon yung kanyang anak para pagdating ng magiging problema nga na yun, kung ano man yun, ay magiging handa siyang harapin ito, no? So, tayo ganun din dapat tayo kapag may kakaharapin. Ngayon pa lang tayo ay naghahanda na. Kung alam niyo yung cartoons, yung Cinderella na cartoons, kung saan Cinderella, Sleeping Beauty, Cinderella, nalito na ako. Anyway, nagkaroon ng sumpa dun kay Cinderella na lang, no, na pag nag-18 na siya at meron siyang matutusok siya ng karayom, tapos siya ay mamamatay, no? Ganun yata yung story. Ang ginawa nung hari, dahil hindi siya wise, lahat ng yung makinarya sa pagtatahi, tsaka lahat ng sinulid, tsaka ng karayom, pinasunog niya lahat sa kanyang kaharian, no? So, nung lumaki si Cinderella, hindi niya alam kung ano yung pagtatahi, ano yung karayom, ganon. So, anong nangyari nung kung napanood niyo yung cartoons, nung nag-18 siya, andun yung witch, 'di ba? Tapos merong yung makina pagtatahi, no? Tapos meron karayom. Sabi ni Cinderella, "Ha? Ano 'yan? Hawakan ko nga." Tapos nung hinawakan niya, ayun, namatay siya. Sinumpa, 'di ba? So, kung ako yung hari, which is hindi naman, pero ako yun, pag nagkaroon na ng mawang, 2 years old, 3 years old, mag-hire na ako ng mga pinakamagagaling ng mananahe, no, sa aking kaharian, tapos ipapatrain ko na siya, 'di ba? Simula bata pa lang, train ko na siya magtahi. Alam ko kasi yung pag nag-18 siya, pipilitin siyang matusok, no? So, 2 years old, 3 years old, 4, lahat yon araw-araw, buong taon niya train. Siyempre, matutusok siya. Ganyan kasi, bata pa, nag-aaral. Parang sa paggigitara, pagka
lagi kang ano na nagkakaroon kang kalyo, kumakapal yung balat mo sa mga parte na yon. So next time, kuwari, tumipak kang ganyan kahit na manipis yung kwerdas, 'di ba? Pag diniin mo yung kamay mo, hindi siya ganun kasakit kasi may kalyo. So ganun din mangyari kay Cinderella. Kakaroon na siya mga kalyo-kalyo. Kasi imaginein mo, less than 18 years siyang nagtatahi. Tapos train siya. So pagdating ng 18, kahit nakapikit siya, hindi siya matutusok kasi alam niya na eh. Kumbaga, ano na siya eh, master niya na, expert na siya. So, sabi nung witch, matutusok ka, tignan mo. Hindi ako matutusok dyan, di ba? Ano ako, expert na ako dyan. At kahit ganun mo man yung kamay ko, may kalyo na yan. So, dapat tinrain niya yung si Cinderella dun sa mga bagay na parating. Ngayon, ganun yung ginagawa ni Solomon sa kanyang anak. Sabi nga na may papatating na bagay pagka ikaw ay naging hari, may mga babae na mang-e-entice sa'yo, no? So ngayon pa lang dapat train ka na, dapat well equipped ka na para pagdating nun, kasi yung iniisip natin, di ko naman kailangan yan ngayon, pero kakailangan natin balang araw. So, kailan ka pa mag-training? Kaya may paparating na gera, kailan kapag may nagbabarila na, doon ka pala, paano magkasa ng baril, paano magkasinta, di ba? Siyempre, wala pang gera. So, ganun din tayo, no? Sa ating mga anak. Pag mga temptations, mga testing and trials, tinitrain na natin yung ating sarili para kaharapin yun. Hindi man natin kailangan yun ngayon, kakailangan din natin yun in the future. Okay. So, sabi nga noon, for the lips of adulteress, drip honey and smoother than oil is her speech. So, eto ay nang e-entice. Yung aakit siya sa pamagitan ng kanyang pananalita. Siyempre, alam natin na yung honey ay matamis. And then, yung oil, no, ay pleasant. Nagbibigay siya ng pleasant. Para may sugat ka, diba, naaral natin yung Sunday, nilalagyan ng oil para di ganun kasakit. Pag magmamasahe ka, mag-relax ka, nilalagyan ng oil. So, aakiti ka ng mga babae na hindi mo asawa na matamis at pleasant, no, na buhay, walang problema, ganun, wala kang iintindihin, yun ang pang-akit, no? And then sabi dito, but in the end she is bitter as wormwood, sharp as two-edged sword. So anong nangyari, no? Yung wormwood ay napakapait niyan, no? And then yung oil naman na dapat ay pleasant, naging two-edged sword. Okay. So anong nangyari, no? Yung two-edged sword na yan, ano yan eh, yung samurai isa lang kasi, diba? Pero yung two-edged sword, gamit ng mga English dito at saka dito, no, pares may talim. So yung dito ay pain, dito ay distraction. Yan ang ibinibigay. Pero sa simula hindi naman sinasabi yun, di ba? Pagka pumatol ka sa akin, masisira ang buhay mo. Hindi naman sinasabi yun. Pero sa huli, yun ang kakahinatnan. So, may no-offer sila na something na temporal na magbibigay naman talaga ng temporal na satisfaction. Pero dapat i-view natin yung ano yung ending. Ano yung kakahinatnan ng mga gagawin. Pare, may pamilya ka. Diba? Tapos, iisipin mo, uy, mga babae ko, ganyan, papatulan. Ano mangyayari sa anak mo, ganun. Hindi magiging maganda.
no? Wala silang ah, magiging magulang, no? So hindi lang buhay mo yung sinisira mo, pati yung iba, syempre masasaktan sila, gano'n yun. So dapat hindi lang yung mga temporal na mga bagay yung makapagbigay sa atin ng immediate gratification. So sabi dito, her feet go down to death. Her steps take hold of Sheol, which is sa impyerno yan, place of the dead. She does not ponder the path of life. Ibig sabihin, pagka siya ay nag-iisip ng diskarte, tara dito, dine, dite, kaya dite, dito, tsaka dine. Tara dine. Diba, magpapakasaya tayo, magliliwaliw tayo, makakalimutan natin ang ating mga problema. Pero, pagka tinanong mo, anong plano mo sa future? Anong plano mo sa kinabukasan? Wala. Diba? Wala siyang ganun. Wala siyang iniisip na pag ginawa natin to, anong mangyayari sa kinabukasan, ano ang mangyayari sa buhay mo, no? Magiging masaya ba? Hindi, basta yung importante yung ngayon. No? So, yung sinasabi dyan, yung ways niya ay unstable at hindi niya alam yun. So, yung kanyang pag-iisip, hindi diretso. Wala siyang magandang plano. Hindi niya iniisip yung kinabukasan. Now then, my sons, listen to me and do not depart from the words of my mouth. Encourage din. Dapat pinaponder natin. Pag iniisip natin yan, pag yung sa phone ko, pag tinignan parang yung wallpaper lock screen niya, mga verse. Tapos makikita ko, tapos maaalala ko. Sasabihin, hindi ko na naman to nasunod. So, mariremind ka, dapat ito yung gawin mo. Diba? Yun ang inuutos ng Diyos. So, ganun din dito. Dapat sinasa puso natin. Meron palang quote dito eh. Hindi ko nabasa. It is a change from honey to wormwood, the smoothest oil to sharpness of a sword, from the path of life to the highway of death. Sabi ni Morgan. Okay. Verse 8. Keep your way far from her, and do not go near the door of her house. So, one of the ways na we can avoid yung ganitong klase is para layuan sila, di ba? Saan na ba yan? Yan. Sabi dito, 2 Timothy 2 verse 22, now flee from youthful lust and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the name of the Lord from a pure heart. Sabi dito is flee youthful lust. No, sa Lord's Prayer naman, sinabi ganon, keep us away from temptation. Ang hindi sinabi doon is give us the strength to resist. Yung ganyan. So ang idea is hindi mo siya lalabanan. Tatakbuhan mo siya. No? So, pwede natin gamitin yung mga practical ways. Di ba? Pagka may mga happenings na alam mo delikado, huwag ka na sumama. Kasi mas madaling tumanggi sa pag inaya ka kaysa yung andun ka na. Hindi, sige, sasama ako. Mag-juice lang ako. Parang ganon. Tapos, lahat na nakabalibot sa'yo, happy. Sabi sa'yo, iinom ka na, ikaw lang, andito. Baka KJ mo naman. Mas mahirap tumanggi dun. Diba? Tapos, mas madaling tumanggi yung, ayoko, sige, tsaka na lang. Mas madali. So, wag tayong yung bang lalabanan. Mas madaling
takbuhan yung mga ganyan. Kaya din naman ang utos ng Diyos. Or you will give bigger to others and your ears to the cruel one. And strangers will be filled with your strength, and your hard-earned goods go to the house of alien. You will groan at your final end when your flesh and your body are consumed. No? So, tandaan nyo, ito, di naman to sinasabi sa ang sinabihan dito ay isang married na individual. No? May tawag dito, may pamilya na siya. Pumatol siya sa immoral na babae. No? Tapos nagkaanak sila kuno kasi sabi diyan eh. 'Di ba? So yung mangyayari, no? Ito yung magiging resulta. Will give vigor to others in your years to the cruel one. Diba? Pumatol ka sa hindi magandang mag-isip eh. Diba? And strangers will be filled your strength. So yung pinagtrabahuhan mo, 'di ba? Ano mangyayari? Ano tawag doon? Ano tawag doon? Yung pag hiwalay kayo tapos may anak ka. Ano? Sustento? Hindi yung English. Hindi yung sustento sa anak. Kailangan mo magbigay ng English yung sustento. Kalimutan ko eh. Pero yung sinusustentohan mo, yung perang pinaghihirapan, pinagtatrabahuin mo sa ibang tao na pupunta. 'Di ba? Tapos kung nga rin yung kaasawa yung naanakan mo. So sa ibang tao na pupunta, hindi sa pamilya mo. And you grown at your final end when your flesh and body are consumed. So eto, sinasabi dyan, hindi lang loss of wealth, no? Meron ding physical deterioration, tapos and then certain legal penalties nangyayari. Okay. So magkasakit kasi hindi maganda yung yung magiging buhay na pinasok mo eh. And you will say, how I have hated instruction, and my heart spurned a reproof. I have not listened to the voice of my teachers, nor inclined my ear to instruction. I was almost in ruin in the midst of assembly and congregation. So, ito na yung tinatawag nating the pain of regret. No? Sa dulo, ang pagsisisi. Diba? Siyempre. So, pagka dyan, kasi hindi ka nakikinig sa mga naninermon sa'yo. Ito na naman kay sermon. Ganyan na. Pero, ang pain of regret, may kasama pa ring sermon yan. Pero, ang naninermon na, ikaw. Tapos, ang sinisermonan mo, yung sarili mo na. So, dapat, di ba? Ganun ginagawa ng mga, mga nagsisisi, di ba? Yung mga regret sa buhay. Dapat kasi ganito yung ginawa ko. Dapat ganun. Dapat hindi mo na ako nagbarkada. Dapat inuna ko yung pag-aaral. Dapat, ang hirap nun kasi sa huli na yun eh. Ibig sabihin, saan ba yung huli? Ayan, dito. Sa huli na yun eh. Pag sa huli na, ala ka na magagawa. Di ba? Wala na. No. So, mas mahirap. Mas masakit yun. Di ba? Kung nakinig, sabi ko, nakinig lang eka ako. Hindi ganito kay sinapit ko. Tapos sabi nga nun, ruin in the midst of assembly and congregation. Kasi, eto, kaya niya pinasok yung immoral na relationship. Kahit na may asawa siya. Ang isang iniisip niya, ala naman makakaalam. Makakalusot ako dito. No? Dalawa yung phone ko.
Dalawa. Di ba? Ganun yun eh. Tapos di niya alam yung kanilang secret sins is one day may expose. Okay. So, kung nakinig lang ako kaya eto, ang na-advise dito at talagang binibigyan talaga ng warning. Bakit? Kasi yung consequence ay napaka lala compared dun sa payoff. Ang payoff mo is diba, isang araw na ligaya, one night stand, isang gabi. Sabihin natin 1 week, 1 month, ganun lang. After nun, ala na. Tapos yung parang nabuntis. Parang ikaw yung babae. Di ba? Tapos hiwalay. Ang hirap. Single parent. Kami nga, dalawa na. Hirapan pa yun. Paano pa single? Lang katuwang magpalaki at mag-alaga at magtrabaho. Pakabigat, no? Andyan na yan. Anong gagawin mo? Siyempre, pagsisisihin mo lang. Wala naman na magagawa. Pero at the back of their minds, kung ganyan, pero wala na. Hanggang ganun na lang. It's the pain of regret. So, consider the end. Sinasabi dyan. Alam niyo yung yung mga packaging na sa mga supermarket, may mga warning label di ba? Kuwari mga pang detergent, panglinis, di ba nakalagay doon, warning, do not eat or avoid contact with the eyes, do not to be used with children. Diba? Kuwari ito yung packaging. Kaya malaking ganun yun. Diba? Para hindi mo ma-miss out. Kasi napaka-importante. Diba? Hindi mo pinansin yung warning. Ano kaya lasa ng baygon? Klaro lang pa. Pangit. Sinabi ko, bukas makalaw, asa hospital ka na. No? Siyempre, hindi na-curious lang naman ako. Kung nakinig ka na lang doon na bawal inumin, no? So parang ganyan yung sinasabi ni Solomon sa kanyang anak na hindi niya din sinunod. Solomon, diba? Sabi niya ganun, anak, nakita ko ang sinapit nung iyong lolo na si David, no? Na siya ay ng babae, nasira ang kanyang buhay at ang kanyang kaharian. Iiwasan mo yun sa'yo. Tapos siya hindi niya ginawa. Di ba? Maloko din to So, hindi niya pinakinggan yung kanyang warning. Pero, hopefully, yung anak niya, pinakinggan. Kung di man nila pinakinggan, hayaan niyo sila. Di ba? Tayo, pakinggan natin at sundin. No? So, itong ating pangwakas. Hidden instruction to avoid pain of regret. Yan. Lagi nating isipin yung kahihinatnan ng ating mga gagawin. Simula pa lang alam na natin dulo. Huwag tayong mabuhay sa mga temporal at panandaliang kaligayahan. No? Para hindi tayo mabuhay in regret. So, yun lang mga kapatid. At God bless sa ating lahat.